So, may mga kumakalat po ngayong video, guys. Itong si Erwin Tulfo. Nakakatawa-tawa kasangkay kasi ang kukulit po nitong netizens, binalikan po yung mga video niya na bumabanat po kay Kiko patungkol po dito sa batas ng yung mga, alam nyo na, yung mga kabataan, mga sangkay na nai-involve no, sa kalokohan. Ngayon, ito yung video no, ng noon at ngayon mga sangkay. Noong reporter pa siya, nasa media pa siya, ang grabe yung bibig talagang matindi. Bumabanat kay Kiko. Ngayon mga sangkay na magtotropa na sila sa Senado, bigla pong naging parang basang sisiw. Ngayon kumakalat po tong video. Ako, nakikiusyuso lang pa ako, pero nakakatawa nga naman mga sangkay na makita ito. No? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so ito po yun. Tingnan po natin. Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15, 15 anyos ka, diba? Marami ka nang alam. Oh, nasa 13 ka first year, 14 second year, 15 third year. Third year, high school na ang 15. Marami ng kalokohan ang 15 years old, senador. Ewan, yan. Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Ayan na. Yun yung unang mga bara niya, no? Kay Kiko Pangilinan noon. Anyari ngayon, mga sangkay? Bakit tila baga nandun na po, na ano na siya eh. Parang kinain na po ng sistema eh. Ako, yun ang opinion ko. Parang mas okay pa nga po na siya po ay nasa media pa, no? Kaysa sa senador na siya. Actually, binoto ko po siya. No, binoto ko po siya nung eleksyon. Pero, nakakalungkot man. Pero, wala na tayo magawa. Nandyan na eh. Mga sangkay, no? At, ako, opinion ko, lumamya po talaga siya. Hindi po siya yung Erwin Tulfo na kilala po natin noon, no? Hindi po siya yung Erwin Tulfo na nakita po natin kung gaano katikas mga sangkay na magsalita. Laban po dito sa mga anti-government, laban po dito sa mga kagaya nila Kiko. Ngayon, iba na eh, mga sangkay. Mukhang totoo talaga yung kasabihan, no, na kahit gaano mo kabait, kapag maging politiko ka, kakainin ka ng sistema. Kasi ito, nakikita po natin eh. O, pakinggan po natin. Mga sandamukal din ng mga pulpul na mga senador. Diyos ko po. Diyos ko lamang pong sabihin na... Ito na. Kung gaano katinding banat yung mga sangkay noon, ito na yung... ito na ngayon yung senador na siya. Tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act. Dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. After all, di ba, mga sangkay? Kaya kumakalat ito ngayon, kasi nga po, ewan ko ba dito, bakit? Sana noon, hindi na lang po siya nag-comment ng gano'n, yung gano'ng kabigat kung hindi pala niya kayang panindigan to mga sangkay ngayong senador na siya. O, ito pa, madami to mga sangkay. Sampalin ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan kay. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Basura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ipasura kayong punyet ang batas mo na yan. Ang bira talaga to, kaya pala viral na viral to eh. Lang magsibak sa batas mo na putragis na Juvenile Justice Law sa 2022. Ako ang sisibak niyan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Kaya ganun pala, ganun ka, no, ka-viral to mga sangge, kasi ang bibigat pala ng sinasabi niya dito. Ulitin natin. Batas yan. Sampalin ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan kay. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Basura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ipasura kayong punyet ang batas mo na yan. Okay yun, Senator Erwin Tulfo. Ito senador ka na. Ito, sinabi mo to eh. Pag ikaw ay nanalong senador, tatakbo ka, di ba? Eh, ngayong nanalo ka na, anong gagawin mo? Sabi mo babasura mo. Di ba? So ngayon,
dapat ikaw yung nangunguna. Kahit magkakampi kayo, dapat pinaninindigan mo yung sinasabi mo. Kasi ngayon, binabalikan ka ng mga Pilipino. Kasi nga, nakita nila na hindi mo ginawa yung sinasabi noon. Di ba? Ang dami nagkalat to. Ito, kalat na kalat to, mga Criminal sangkay. Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod Yan yung po sa senador na pinirmahan siya. natin sa United Nations Alam Convention niya, on di the ba? Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility. A few moments later. Sampaling ko yung mukha mong putranis kang Ayan po guys, oh. pangilinan ka eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang punyetang batas mo na yan. Kaya pala talaga viral. Ako mga sangkay, opinion ko dyan, no? Dapat po talaga babaan, kahit 12 or 10, no? Sa Pilipinas, kailangan po natin ng disiplina, no? Mag-umpisa sa high school, mga sangkay, tumitindi po ngayon, eh. Ibang-iba po, yung mga batang 90s, no? Ang problema lang po natin noon, sanib-sanib lang, mga sangkay, di ba? Ngayon, nag-improve na, eh. Anak ng toko, ibang klase na po yung panahon po natin ngayon. So sana masolusyonan to, no? Kasi lumalala po yung sitwasyon. At ang tingin ko nga po dito mga sangkay, since nananawagan na rin po, no? Maraming nananawagan si John Vic Remulla, no? Talagang sinasabi po niya doon mga sangkay na I hope na yung mga mambabatas natin ay makagawa na po ng batas tungkol po dito sa nangyayari. Ayaw niyang tumbukin, pero mga sangkay, yun na yun. Nag-a-agree po siya na may problema nga po sa Juvenile Justice Act na yan, mga sangkay. Na kailangan na pong ayusin yan. Nakikita nyo ngayon, ang dami pong nangyayari. No, ang dami pong gaganapan mga sangkay na talagang kahindik-hindik at nakakapanindig balahibo. Itong generation na to ay talagang lumalala. Mga sangkay. So, kailangan pong ayusin na po yan bago pa po tayo mas humarap pa sa mas malaking problema. Ngayon pa lang, kahit po yung presidente po natin, di ba, nag-a-agree na po siya tungkol dyan. At gusto na nga po niya mga sangkay na ibaba yung edad up to 12 mga sangkay. Mismo yung PNP, nananawagan po sila sa mga mambabatas. So ano pang hinihintay ng mga kongresista, ng mga senador ngayon? I-review na yan, ayusin na yan. Gawing 12, or kung hindi 12, yung panawagan yung sinusulong ni Robin Padilla na 10 years old. Diba? Kasi, kung hindi po maggagalaw itong mga mambabatas, ano na ang mangyayari sa generation na to? Diba? Ito pa nga ang problema mga sangkay, may nabasa po ako eh. Kaya ganyan daw po yung mga kabataan kasi nga po, kinakampihan daw po ng gobyerno kapag dinidisiplina, which is correct. Noon mga sangkay, di ba tayo mga batang 90s, grabe tayo disiplinahin. Sinasabihan pa nga tayo ng mga pasaway na generation eh. Pero ngayon mga sangkay, di ba na-appreciate po natin. Na-appreciate din po nila. Yung mga batang 90s, kami po yung pinakahuling mga disiplinadong mga kabataan. Kahit pa paano, disiplinado kami noon mga sangkay. At yun po yung maipagmamalaki namin. Panahon po natin ngayon, marami namang disiplinado, pero marami po talaga yung wala na po sa ayos. No? Kasi nga po, kinakampihan ng gobyerno kapag dinidisiplina ng magulang. Di ba? May mga batas sila na kawawa yung mga magulang, mga teacher, di ba? Ang bihira. Kaya ganito, huwag kayong magtaka kung bakit ganito yung generation ng mga Pilipino ngayon. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.